Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po October 7, 2020 at madugo na naman yung ating PSE market. Kasama na po yung ating mga top gainers nung nakaraan. Sila na po yung ating mga top losers sa ngayon. So nauna si Dito, si Now, si C, at yung mga winners natin si ABS, si Nickel, si FNI, si IDC, si Merimart at pumasok ulit itong si APBI naman. So nag-loss po yung ating index ng negative 0.72%. So balik tayo dito sa 5,867.88 naman. So nagkakaroon po tayo ng retest dito sa higher low naman ng ating PSCI index. Okay, so bago po tayo magpatuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. And as usual, sa mga bago nating kasama dyan, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then i-browse mo naman po yung bandang baba natin kasi meron pong mga sections yung ating channel na inayos po natin para sa mga kasama natin kung medyo bago ka pa lang sa stock market. So yung ating daily uploads nandito sa taas. And then next natin is yung mga reviews natin na, sa ating mga companies, kung ano yung mga nakita natin na information related sa kanila. Yung ating entry saka exit naman dito sa ating mga profit or loss section, and then yung ating mga technical indicators. So kailangan po yan kung ikaw ay nagtitrade. And then yung mga fundamentals natin kung ikaw naman ay seryoso talaga dito sa ating stock trading or investing. And then pwede rin follow mo ako sa aking Palabi Trader na Facebook account, and then nagre-repost po din tayo dito ng mga informations kasama na yung mga observations natin sa market during the trading kung medyo nakakasilip po tayo sa kanya. And then follow mo din ako sa aking Facebook page na Palabi Trader, and then yung ating Twitter account na Palabi Traders naman para sa mga news na nire-retweet naman po natin. Okay, so tignan natin yung ating PSCI. So nagkaroon ako ng plotting sa kanya kanina at makita mo dito, bumalik na tayo sa loob ng ating indecision area kung saan meron tayong either descending wedges or ascending wedges, depende sa tingin mo sa kanya. Pero mukhang hindi maganda yung pinapakita niya kasi nagkakaroon po tayo ng retest dito sa bandang baba ng ating around 5,800 level naman. So sana hindi yung mabasag kasi kung hindi, babagsak pa yung ibang blue chips natin dyan. So babalik tayo sa around 5,700 level kung saan magkakaroon ulit siya ng retest. So hindi maganda kasi mukhang bumabalik tayo sa era na yun nga, naka GCQ po yung ating market, and then hindi po siya nagkakaroon ng magandang results, kaya po hindi umaangat yung ating mga stocks naman. So ang hindi maganda na nangyari ngayong araw na to, nagkaroon pa tayo ng net foreign selling na negative 1.29 billion. So ang sabi nila, out of the 18-day na continuous po yung selling natin, ito na po yung pinakamalaki na net foreign selling na nangyari po dito sa ating market. So bakit kaya ganyan? Ayaw pa rin umakyat ng ating index at patuloy pa rin siyang bumababa kahit na medyo meron na usap-usapan pagdating naman dun sa reopening po ng ating economy. Yung nga, yung sabi ko sa inyo nakaraan, magbubukas na yung ating mga public transportation para mas marami makapasok po sa kanilang mga trabaho naman. And then yung huli, di ba, yung mga ating mga restaurants, dine-in. So yung extension ng oras na pwede kang lumabas or kumain sa kanila is 24 hours na nga yung iba. So hindi pa rin nagustuhan ng mga investors, bagkos palabas pa rin po sila. So meron akong nakita na news with regards dito sa budget natin ng 2021. So parang meron yatang politika na nangyari dito. So nagkakaroon ng delay doon sa House session or suspension ng ating House session kasi yung 2021 budget nagkakaroon siya ngayon dapat ng second reading. So yung first reading yata is medyo okay na. Second reading, yun po yung ginagawa, pero nagkaroon yata ng halt sa kanilang session, and then magkakaroon pa siya ng additional na third reading, and then finally yung ating Senate approval sa si President Duterte naman. So ang hindi maganda kasi parang hindi nagkakasundo pa rin si Alan Cayetano tsaka si Lord Alan Velasco naman tungkol dun sa speakership. So basahin niyo po yung details dito, pero ang pagkakaintindi ko sa kanya, hindi maipasa-pasa yung 4.5 trillion budget natin at mukhang madidelay nga kasi yung House session was officially suspended on Tuesday. So ito yung kahapon natin until November 16. So mukhang madidelay na naman siya. So pero ang gusto kasi ni President Duterte, dapat maipasa na siya until October 17 naman. Pero yun nga, mukhang may politika na nangyari dito sa kanilang session. So parang hindi matutuloy yung second reading po ng ating budget for 2021. So nakita nyo naman, di ba, nung huli,
budget ng 2020 is na-delay na naman. So yung GDP natin naapektuhan masyado nung time na yun kasi hindi nga nakatulong dun sa pag-mobilize ng ating build na program naman. So lahat ng projects po ng government is delay. So yung GDP natin is hindi masyado umakyat and then nasundan na nga ng pandemic naman. Ayan. So sana maayos na nila to para makatulong po sa sentiment ng ating market. So merong gagawing meeting yata si President Duterte galing kay GMA News Online. So Duterte to convene cabinet to discuss economy and then public transport naman. So ito yung magandang isang news. Sana ma-absorb nila bukas to ng ating mga investors na meron na nga intention po yung ating government na buksan na talaga yung ating economy. So, basahin niyo po yung details nito. Medyo maganda po itong news na to. Galing naman kay GMA News Online naman. And then, isa pang news na sabi nila nakaka-apekto sa ating PSE market is yung biglaang pagbago-bago ng isip ni President Donald Trump with regards naman sa coronavirus relief. So, yun nga, mukhang nung una parang ayaw yata ni Donald Trump at ipopostpone niya, then aproban na lang after ng kanilang election kung ma-elect ulit siya. And then yun nga, nagkaroon siya ng backtrack ngayong araw na to. Sabi niya in late night tweets, Trump changes course on coronavirus relief talk. So parang gusto na niyang pag-usapan sa ngayon. So hopefully makalift ng sentiment ng ating PSE market dito. Kasi ito yung nakita ko na madalas i-post sa ating social live feeds sa Instagrams naman. So pagdating dito sa world indices, mukhang magiging okay po yung ating US market. So siguro yung tweet na yun ni Donald Trump naka-apekto po dito sa ating futures. Pero kagabi medyo nag-red itong si Dow Jones sa S&P 500 pero okay naman yung Nasdaq. So sa ngayon medyo down yung ating European market. Pero kung titignan mo po yung ating Asian market, so parang yung index lang po natin ang medyo red pa rin. So pangalawang araw na to na napansin natin, other ASEAN countries, green po yung kanilang indices, samantalang sa atin sa Philippines is patuloy po na red for the past few days naman. So for the past 3 days, red po yung ating indices. So random yun siguro kung blue chip holders kayo, ang daming pa rin blue chips po na nagbabagsakan naman and then sinundan pa ng ating mga telco players naman. So unahin po natin si dito. Tignan po natin kung ano yung nangyari sa kanya. So, yun. Medyo sunog pa rin yung mga ports ng mga kasama natin kasi naghang na naman yung brokerage natin po na si COL Financial. So, ito, during this time, di ba, hindi, ramdam mo din siguro nung time na gusto mong mag-cut loss kay dito natin. So, tingnan natin sa 5-minute chart. Nag-log out po itong si COL Financial. So, tingin ko dito sa time na to kung saan biglang dumaos-dos pa pabagsak po yung ating market sa stocks natin na si dito. So nagkaroon ng hang po yung si COL Financial. So karamihan po ng mga call traders hindi po makalabas sa kanya. And then makita mo dito no, hindi na maganda yung nangyari sa kanya after na nagkaroon naman siya ng konting recovery around 10 AM pero hindi na niya kinaya at dumaos-dos na nga po yung prices natin sa stock natin na si dito naman. Ayan. So yun yung mahirap no, kahit anong risk management yung gagawin mo sa kanya kung yung broker mo naman is hindi maganda po yung yung service sa'yo. So wala ding silbi kasi wala ka ng chance na makalabas sa kanya. So yung iba possibly ang ginawa is hinayaan na lang talaga kasi yung broker nga po natin is hindi naman gumagana. So marami ako nakikita dito sa social live feeds yung iba parang gustong lumipat. So maraming tatanong sa atin kung ano ba yung mga brokers na pinupuntahan ng iba. So, ang nakikita ko lang naman guys, nababasa ko dito, si First Metrosec, and then si AAA Equities, and then si Timsum Trade, yung mga nakikita ko na nililipatan po ng iba. Kung talagang ayaw mo na po dito sa COL Financial naman. So, para talagang hindi siya pwede sa mga volatile na stocks kasi nga naghahang po yung kanilang system naman. Ayan. So, lesson learned itong araw na to sa atin. So, alam niyo siguro pag medyo ganyan na medyo wild yung mga swings natin. So, most likely, tingnan mo na maigi kung yung portfolio mo is masyadong exposed sa mga stocks na volatile naman. So, baka pwede i-trim mo muna or kagaya ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, mas maganda siguro na pakonti-konti lang yung bili mo sa kanya. So, minsan kasi kung nagbubuhos ka ng nilalagay, all-in ka sa mga areas ng ganito, medyo volatile siya. So, malaki talaga yung chance na magkaroon ka ng loss kasi nga hindi mo alam kung saan mag-i-spike yung ating
stocks naman. So medyo nabasag niya yung mga pinag-usapan natin kahapon nung naglagay tayo sa kanya ng Fibonacci level naman doon sa mga resistance saka support natin. So hindi na niya medyo kinaya pala niya, no? So umakyat siya ng konti, nagkaroon siya ng fake out. So ilang percent yung fake out natin sa kanya. So meron pa siyang gap up na ginawa, no? So after ng opening natin. So umakyat siya ng halos 3%. So akala mo okay na, di ba? And then suddenly nagkabuhusan na naman sa stocks natin na si dito naman. So sa ngayon, naglilin tayo. Since parang falling knife pa rin guys pag tinitingnan mo itong C dito. So be very careful na lang kung hawak mo po siya kasi ang laki po ng volume na lumalabas ngayon sa kanya. And then kita mo sa 5-minute chart, hindi na po makarecover yung stocks natin na si dito naman. So most likely, baka magkaroon tayo na retest dito sa around 5.27 yung ating 0.5 Fibonacci, or kung mahina ka pa rin is dito ka mag-aabang sa 0.618 Fibonacci level naman. So medyo critical tong area na to kasi pag nabasag to, kasi ito yung dito tayo nagkaroon ng bounce na medyo malaki nung nakaraan. So mag-expect ka dito sa may bandang 0.618 naman. So medyo malaki din, no? So hopefully bukas yung candle na lalabas sa kanya, magkaroon po siya ng retest dito sa may pinaka-low natin kasi bearish pa rin naman. So most likely magre-retest dito sa 5.58. Pag hindi niya po kinaya, mag-expect ka na dito ka na sa 5.27, mag-aabang sa kanya, or kung ayaw mo na, magkakaroon naman ng cut loss sa kanya. Ayan, so agahan nyo paglalagay ng ng cut loss area or TP point nyo sa kanya kasi volatile pa rin po itong stocks natin, ha. So balik ko yung yung Fibonacci pala natin. Hindi ko na ilagay yung ating resistance area. So support po natin yan 5.27, and then yung next na resistance natin sa kanya, actually nandito tayo sa 0.382, so ilalagay natin dito sa bandang taas naman. So medyo malaki yung swing na nilalagay natin sa kanya kasi nga ganyan po yung galawan ngayong araw na to nitong si dito natin. Ang kita mo naman parang meron pa rin po isang final na bagsak itong si dito natin bago po siya mag-recover naman. So ang worst case scenario, sabi ko sa inyo, baka bumalik tayo dito sa masyadong malalim na ba. So either dito sa whole number natin sa 5 pesos, or dito sa 5.21, or dito naman sa Fibonacci level natin na 0.618 naman, kasi ito na yung kasunod after neto, kasi mabibreak mo na yung MA9, and then mabibreak mo yung support line natin dito sa area na to. So ito na lang yung mga susunod na areas kung saan posibleng magkaroon ng next na support naman itong si dito naman natin. So medyo malalim yung nakita natin sa kanya kasi yung sentiment is hindi pa rin naman maganda. So meron tayong isang nakitang news sa kanya with regards sa kanyang stock natin si dito. So unang-una, yung infrastructure capitals niya, nagkaroon siya ng deal with regards naman dito sa, hanapin lang natin So ito yung galing po kay CNN, meron siyang deal kay Aboitiz Infra Capital. So ito po yung kasama niya. Kung tandaan nyo sa review natin kay Now Telecom, so ito po kasi yung gumagawa ng mga common towers naman natin. So meron po silang kasunduan na siya po yung gagawa ng mga next na towers po nitong si dito Telecoms naman natin. Ayan, so meron silang deal yata dito na umaabot ng around 10 billion peso to build cell sites and lay down 1,400 kilometers of fiber optics for the next 2 years naman. Ayan. So, kinontrata po si Aboitiz Infra Capital natin. And then, yung isa pang news. So, meron news na nagsisirculate dito sa ating social feed. So, buksan lang natin. With regards naman dun sa kanyang October completion ng kanyang 1,300 cell sites. So, hindi ko makita yung link ng news ng CNN. So, hanapin po natin. Hindi kasi natin alam kung official news nga po ito ng CNN. Pero sinabi na rin naman ni Mr. Adel Tamano to doon sa kanya mga previous na press release na nagbibuild nga po siya ng, ayan, so nadagdagan pa 2,040 cell towers nationwide ahead ng kanilang March 2021 na rollout naman. And then 1,000, ito yung catch niya 1,300 towers is seen to be completed by end of October. So kung meron tayong official news na yan, medyo maganda po yan sa stock natin si dito para kahit papano mag-retest na lang siya dito sa mga moving average natin or dito sa pinaka-week niya, or i-close niya tong gap na to dito sa area na to, and then saka siya magkakaroon ng rebound naman for tomorrow natin. Pero kung medyo
wala pa ring update yung news na yon kasi October 7 na, no? October 8 bukas. So magkakaroon pa rin tayo ng selling kay dito naman natin. So yun po yung expectation naman natin sa kanya kasi medyo malaki po yung dalawang volumes natin. So mukhang hindi buying volume yung nangyari kahapon kundi selling volume kasi undecided tayo. Hindi natin alam kung buying yan or selling siya. Pero ngayon confirm na it's a selling volume kasi malaki na po yung candle na lumabas ngayong araw na ito. So laki niya, no? Negative 15.27% naman. So wala tayong magawa sa broker natin kasi yan yung broker natin. So magagawa na lang ng mga talagang gustong sumabay sa stock natin si dito. Doon na lang po tayo sa mga brokers na medyo mabilis naman. So ako kasi kaya naman hindi ko pinapalit si CUL Financial. So unang-una nasa ibang bansa ako. So, hindi ko sure kung mapapalitan ko kagad yung aking broker. And then, yung method kasi ng trading na ginagawa ko is, kumbaga swing trade siya. So, sabi ko sa inyo, bumibili lang ako ng pakonti-konti sa kanya until maka-accumulate ako. Then, pag medyo okay na yung gains ko, pakonti-konti, binibenta ko na rin yung stock ko naman. Halimbawa, meron akong stock na si dito naman natin. Okay, so yun lang muna nakita natin. So watch out yung ating mga Fibonacci levels na dinodrawing sa kanya. Mga critical areas po yan kasi nagko-coincide dito sa mga moving average saka dito sa mga tails po ng ating candles naman. So for this time being, ang lean ko sa kanya is mag-retest pa rin dito sa bandang baba kasi hindi po maganda yung candle natin ngayong araw na to. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. So pare-pares po ng news itong ating mga telco players. So nag-plot na rin ako kanina dito sa stock natin na si Now. So makita mo dito sa ating Fibonacci level, ito yung drawing natin sa kanya kahapon. So hindi nagkaroon din siya ng false na pag-akyat ng kanyang price, then nagkaroon na ng buhusan sa kanya. So umakyat pa rin siya. Halos pares sila dito, no? Umakyat siya ng more than 3% bago nagkaroon ng buhusan. So yung iba hindi rin makaka-cut loss dito sa area na to kasi naglag nga po yung ating mga brokerage. Lalong-lalo na si CUL Financial natin. Pero makita mo dito, nagkaroon siya ng retest dito sa bandang baba pero hindi pa rin convincing yan guys kasi isa siyang bearish engulfing candle naman. So most likely meron pa siyang additional na pagbagsak. So naglilin tayo either sa 4 pesos psychological level natin or dito sa Fibonacci 0.618 naman para magkaroon ka ng bounce. Pag nag-bounce naman to, ang titignan mo is mag-close the gap dito sa area na to 4.49 or dito tayo sa ating 50% Fibonacci level naman. Okay, so hindi natin masyadong ginagamit yung ating mga RSI saka MACD kasi sa ngayon medyo volatile po kasi yung swings niya, hindi masyadong nagko-confirm sa technicals. By the way, kung mapapansin mo pala yung RSI ni dito natin, so nakabalik na po sa below ng RSI 70, so hindi na siya overbought. So medyo marami na nga po yung sellers. So anytime possible magkaroon ng bounce itong si dito natin pag merong maganda-ganda na volume na papasok sa kanya. So, balik ko lang yung 5-minute chart. So, ang maganda kasing abangan sa mga ito guys, titingin kayo sa 5-minute chart. And then, abangan natin na yung prices maglaro sa above ng ating MA20 naman. So, mas maganda yung ating MA9 nasa ibabaw po ng ating MA20. So, silipin natin si Now sa kanyang 5-minute chart. So, halos pares sila ni dito, di ba? So, nagkaroon siya ng dead cat bounce. So, nag-bounce siya, pero after nun, hindi na nakabalik dito sa bandang taas naman as yung previous na expectation natin sa kanya. So, ganun din, huwag kang muna sasalo sa kanya kung yung prices hindi masyadong naglalaro dito naman sa taas ng ating mga moving average naman natin. Okay, so yan po yung mga criticals na level natin. Kinausa kasi dito. And then next natin si C. So, ganun din yung status nitong si C. So, i-plot natin yung Fibonacci natin sa kanya hanggang dun sa pinaka-peak. So, nag-support yung 0.5 Fibonacci. Pero since bearish engulfing pa rin yung ating candle, so naglilin na tayo. Magkakaroon po ng retest dito naman sa 0.618 na level natin sa kanya. And then, yung next na resistance natin is eto ng gap area natin naman sa stock natin na si Chelsea naman. Ayan. So, ganun din, yung ating overbought signal is bumalik na. So, nasa normal area na yung ating RSI. So, hopefully, magkaroon na siya ng rebound. Kasi medyo batak din yung pagbagsak niya. So, parang yung nangyari nung una, di ba? Batak yung pag-akyat. So, mag-expect ka magkakaroon talaga ng pullbacks and then medyo batak din yung ating pullback. So, anytime pwede rin magkaroon ng bounce yung ating pullback ng mga prices
naman. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Baka mag-fill the gap muna siya or mag-retest dito sa MA9 or 0.618 level naman. So bearish engulfing, so meron pang kasunod na negative candle po pag mga ganyan. Yung nakikita po natin sa kanya naman. Okay, next po natin si ABS-CBN. So yun nga, tama nga na yung news pala na lumabas kay ABS-CBN is medyo delay. So lumabas po yung news na officially nandun na nga po siya kay meron tayo binuksan dito kay A to Z na channel natin. Ayan, so gumawa sila ng sariling channel. So si Zoe saka si ABS-CBN naging A to Z, channel 11 naman. So officially magbubukas na po si ABS-CBN, magkakaroon siya ng shows to air on Free TV by October 10 naman. So October 7 pa lang ngayon, pero yung ating stocks naman sa kanya is humataw na ng ceiling. So 50%. So nagkaroon ng magandang optimism sa kanya. Kasi nga naman babalik yung revenue niya with regards naman sa kanya mga advertisements naman. Ayan. So bukas ano kayong mangyayari sa kanya? So magkakaroon tayo ng retest dito sa mga resistance areas natin, yung mga previous supports natin at 14.71. So maliit na lang yung nilalagay natin sa kanya kasi medyo marami nga po naipit dito sa area to. So mag-expect ka meron talagang pipigil sa pag-akyat po ng price ni ABS-CBN. Pero kung umakyat pa, di congrats po sa inyo kasi ang laki na po ng gains nyo, di ba? Umakyat na siya ng ng 50%. So yung support natin, lagyan nga natin ng Fibonacci din ito. So mula dito sa swing low hanggang dito sa previous na resistance area or support area natin sa kanya. So pwedeng mag-support pala yung 0.382 natin. So halos dito din sa ating MA 100 yung nakita natin na support area na. So i-drawing natin sa kanya. So ito yung titignan mo naman sa kanya. So tignan mo naman maigi kasi lalaki na ng gains sa mga makasama natin dito. Umabot na siya ng 87%. Ayan. So, pag nababatak po yung mga stocks natin ng sobra, nagkakaroon din po ng mga pullbacks yan kahit medyo marami po silang good news. So, napansin natin kayo dito, di ba? Puro good news. Araw-araw yung nakita natin. Kaya patuloy po na umakit yung ating prices. And then suddenly, meron nagbuhos. Lahat ng takot nagsilabasan ng sabay-sabay na sa kanya. So, expect mo lang kay ABS-CBN, although medyo may positive news, baka meron din siyang pullback kasi ang laki po ng inakyat na ng kanyang prices naman. Okay, so manage mo po yung risk mo kasi malaki na yan, so maraming magtitik profit sa mga stocks natin. Si ABS, si ABSP, so ganun din yung galaw niya, di ba? So nag-ceiling na rin siya. So ito nga, nasa resistance area na talaga itong si ABSP. And then si LPC, yung minumonitor natin kahapon, nag-gain din naman siya ng 20.8% naman. So ito naman si LPC, pwede mong gawing resistance. Itong pinakamataas na week, and then yung support natin is dito sa previous candle natin at 2.88 pesos naman. Okay, so next po natin si nickel. So naghahanap ako ng catalyst sa mga nickel natin. Bakit biglang umakyat? So nasilip natin to habang nagkakabentahan kay dito now sa CC. Biglang nag-aakyatan po yung ating mga mining company. So hindi lang itong si nickel, mamaya si Ferronickel at saka yung ibang stock natin, si Mark Ventures umakyat, si Nihao ba? NI na stock natin, umakyat din, 8.15%. So, biglang lakas po ng upsurge ng volume, makita mo sa kanya. So, tingnan natin sa 5-minute chart kung anong galaw ni nickel. So, medyo exaggerated yung galaw po ni nickel natin. So, makita mo yung prices masyadong malayo dito sa moving average. Baka mag-expect tayo ng pullback bukas. So, although marami pong volume na pumasok sa kanya, nag-gain po siya ng 9.24% naman. So, nagre-retest siya dito sa ating resistance. Baka may konting pullback si nickel bukas kasi exaggerated yung pang-akyat. And then, yung news na nakita lang natin na catalyst sa mga mining. So, meron kasing nilabas na news yung ating secretary, Finance Secretary Carlos Dominguez. So, para yatang ibibenta niya yung mga assets niya with regards sa mining. So pag-aagawan yata ng mga mining companies natin to, siguro kaya medyo nagkaroon ng optimism sa ating mga mining companies. So basahin niyo po tong news na to, galing po kay inquirer.net para medyo alam niyo po yung details niya. And then mukhang in demand kasi yung mga mining na naman with regards naman sa news. Yung pinag-usapan natin nung nakaraan kay Tesla, di ba? So hanapin ko lang yung news niya. So nilabas ko na dito kanina. So, buksan ko. So, ito kasi,
siguro alam niyo na yung pinag-usapan natin kahapon, yung Indonesia in talks with Tesla on potential investment. So hindi pa naman na-finalize po, pero interested po yung group ni Mr. Elon Musk, yung ating Tesla company, yung mga gumagawa po ng mga electric vehicles dito sa mga minings po or nickel products ni Indonesia. Actually, ang gusto nilang gawin dito sa Indonesia, hindi lang mining ng nickel, kundi pati na rin po yung pagbubuo na ng kanilang battery. So merong mag-i-invest sa kanila na gumagawa ng mga batteries. Ito yata si South Korea's LG Chemical and China's contemporary Amperex technology para bumuo na ng mga batteries diretso na dito sa ating Tesla cars naman. So ito kasi si Tesla, siya yung isa sa malakas na gumamit ng mga batteries, di ba? So and then sa Indonesia, yung unang prospect niya. So alam niyo naman, malapit lang sa Pilipinas po yung Indonesia. So anytime kung hindi magkasundo si Indonesia siguro sa si Tesla, magkakaroon or rather medyo kulang pa yung kanyang battery doon sa area na yon, kasi nga medyo marami pong kailangan si Elon Musk na nickel batteries. Baka po magkaroon ng spillover at pumunta dito sa mga mining sections natin sa Pilipinas naman. So kaya po nagkaroon ng magandang optimism sa ating mga mining company. So after ng telco serye natin, mga nickel serye naman down yung susunod na galawan natin. Okay, so yung kwento po ng ating mga mining. So tingnan mo na lang bukas. So sana magkaroon na retest. Kung sakali lang babagsak siya, magkaroon na retest sa around 3.18. So ito po kasi yung support area natin sa kanya nung nakaraan na break niya. And then or magkaroon ka na retest dito sa bandang high natin. So iakyat ko na siya kasi optimistic sila dito sa around 3.45 pesos naman. So na-revive po yung ating mga mining. So actually napag-usapan na natin tong si nickel, di ba? So sabi nga natin medyo may maganda siyang breakout dito. So yun nga lang, medyo sobrang optimistic ngayong araw na to. Nagkaroon sila ng chance para makahanap ng reason para pataasin po yung mga prices. So nag-unahan na po dito sa stock natin ng mga mining naman. So congrats po dun sa mga nakahuli. So ganyan muna yung tingin natin sa kanya. Meron tayong resistance sa kanya dito sa around 3.45 pesos naman. So congrats, sana matuloy po yung ating nickel serye. And then yung isang mining natin, si Ferronickel. So sabay na natin. So makita mo si nickel nag-breakout din siya, guys. So makita mo dito. Or hindi pa pala, no? So nasa taas pa pala siya ng ating descending trend channel naman. So drawing ko lang yung trend channel sa kanya. Kasi pabagsak na siya for the last few days. So di ba yung huling usapan natin sa mga mining, i-retest niya tong dulo ng candle na to. So yun, ganun nga yung ginawa niya, and then nung makasilip sila ng good news sa kanya, so pinakyat naman yung kanyang price. Pero hindi masyadong malaki yung volume nitong si Ferronickel as compared kay nickel natin na nagkaroon ng malaking upsurge naman. So tingnan natin bukas kung ano yung reaction niya, kasi itong si Ferronickel 6% lang, si nickel natin is umakyat naman ng more than 9% naman. So yung ating next na resistance sa kanya dito sa area na to, so nagkaroon ng bounce and then nagkaroon ng breakdown. So titingin tayo, maglilin muna tayo, medyo malapit lang 1.23 pesos kasi wala naman tayong masyadong volume unless magkaroon po ng volume bukas. So classic din yung breakout ng RSI kagaya na nakita natin kay nickel, at medyo may pag-curve up po yung ating MACD. Balikan ko si nickel. So pasensya na, medyo shortcut yung ating mga review. So meron tayong breakout dito, yung nakita natin nung nakaraan, and then ito naman is merong uptick ng ating MACD kay nickel naman. Okay? So next po natin si IDC. So sumama sa buhusan po itong si IDC natin. So, ganun nga, nagkaroon siya ng breakdown doon sa support na iniisip natin sa kanya kahapon. So, around this area, di ba? Or dito sa may gap area. So, actually, dito tayo sa may gap area naglilin kahapon sa kanya. Pero binutas pa niya. So, falling knife pa rin po itong si IDC. So, be careful pa rin po sa kanya kasi yung sentiment is hindi pa rin naman maganda. So, pag mga ganito, malalaking red candles, mas maganda pumasok. Magantay ka ng isang medyo maliit na doji or green candle or bullish engulfing candle naman kung gusto mong sumalo ulit sa mga stocks naman natin. So since bumagsak siya at nag-support yung ating MA9, ibababa ko ng konti yung ating next na support line naman sa kanya. So baka magkaroon na retest dito sa may bandang pinakababa ng week natin sa kanya. So ito kasi yung bounce area niya nung nakaraan. Baka magaya kayo dito, 'di ba, sinundan niya yung pinaka
malapit na bottom na week na. So baka pumunta pa dito sa bandang baba itong si IDC. So ang ating next na resistance is dito na sa pinanggalingan niya, yung body ng candle is at 2.49 pesos naman. So medyo hindi maganda yung nangyari sa ating MACD at mukhang selling volumes po yung nangyari dito sa stock natin na si IDC. So malaki din, negative 7.23%. And then lastly, kay APBI, so nagulat din ako, ni-revive po si APBI. So anong oras kaya nangyari itong breakout ng prices kay APBI? So nag-umpisa siya around 10:35 AM. So siguro nung nakalabas na lahat doon sa mga stocks natin na sa telco, naghanap na sila ng mga stocks na pwede nilang pataasin naman. And then nasilip nila itong si APBI, nagkaroon bigla ng upsurge po ng ating mga prices. Pero ang laki ng pullback, makita mo dito, nag-loss po siya ng more than 16%. So, mag-iingat na lang tayo guys doon sa mga stocks na biglang nagkakaroon ng upsurge na wala namang catalyst. So, makita mo naman, alam mo na nilaro lang po ito ng mga malalaki yung pera or malalaki yung capital. Siguro yung iba babawi sa mga stocks na to kasi nga medyo marami po nalugi sa mga telco players naman natin. So, technicals lang tayo sa kanya. So, yung next na support natin, tingnan natin sa daily chart. Ang pinaka-support natin sa kanya is dito sa area na to. So, hopefully, hindi siya magkaroon na retest dito sa bandang baba. At 9.5 and then yung resistance natin sa kanya. So, medyo masyadong malayo to. Ang immediate resistance natin sa kanya is dito naman sa area natin na around 11.17. So, ito kasi meron tayong double candle dito sa area na to na hindi niya kinaya after magkaroon ng breakdown ng prices naman. So, ganyan lang muna. Tingnan natin bukas kung meron siyang volume. Tingnan ko na yung closing volume. So, medyo selling volume kasi itong mga nahuling volume. So, baka maging careful muna yung mga kasama natin sa kanya. So, siguro kailangan niya mag-retest dito sa medyo malakas-lakas na support bago siya magkaroon ng bounce ulit naman. Ayan. So, konting ingat guys kasi alam niyo naman downtrending ito si APBI. And then, wala naman suddenly, walang catalyst. Bigla pong pinakakyat yung kanyang prices. So, okay lang kung medyo nakasalo ka dito sa may breakout ng previous candle natin sa kanya. Kasi malaki pa naman yung gain mo sa kanya kung dito ka sumalo is more than 15% pa naman. Okay? So, pero yung mga bagong pasok, tingnan nyo maigi yung mga cut loss natin. Baka po kasi naipit na kayo sa mga telcos, maipit ulit kayo dito sa APBI naman natin. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, mukhang wala pang masyadong hope dito sa ating PSEM market hanggat yung ating mga congressman is hindi pa rin nakakasundo doon sa ating budget by 2021 naman. So, isa kasing magandang katalisa na to pag naaprubahan na sa kanyang third reading naman. So, medyo may politics kasing kahalo kaya medyo naapektuhan po yung ating market naman sa kanya. Okay, so yun lang po muna yung nakita natin. So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account at then dito sa ating Palabi Trader na Facebook page. And then dito din sa ating mga tweet para po doon sa mga latest na news with regards sa mga stocks na pinag-uusapan sa ngayon. Ayan. So, panoorin mo po yung bago nating video, yung Converge ICT. So, medyo delay yung review ko sa kanya kasi biglang naglabas na naman ng bagong update. May bago siyang timetable. So, andito po. Basahin nyo na lang po para makapaganda tayo sa IPO po ni Converge ICT naman. So, yun lang guys. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.